Ang lupa na sinasabi po, 10 hectares. Ang presyo po yun, noon at that time was 800 million, 8,000 per square meters, 10 hektarya. Okay. Binenta ko lang sa munisipyo ng 120. So, nalugi po ako ng 680 million. Hindi ako bitat. Sino po makakagawa niyan? Ako lang na sincero tumutulong sa ating bansa. Tumulong ako sa aming munisipyo. Tara, buhat bangko tayo, guys. Hindi ka ba nabibigatan sa bangko mo, Chabit? Ang bigat ng bangko mo, ha? Ako lang tumutulong, may concern sa mamamayan. Tigas na mukha to ni Chabit. Manong Chabit, buhay ka pa ba? Are you there? Are you still there, Manong Chabit? Kasi mukhang delikado ang nito, delikado ang kalayaan. I think this is long overdue, kumbaga. Ibig sabihin, matagal na dapat nangyari to. Itong kaso na inihabla laban kay dating mayor, dating gobernador, dating konsehal, dating congressman, Chavit Singson ng Ilocos Sur. Dami niya naging pwesto, no? Pero mas matagal siyang governor. Almost isang dekada siyang governor. At sa panahon na governor siya, ayun, doon siya pumaldo. Paldo-paldo dahil sa wedding, guys. Tapos nag-away pa sila ni Atong Ang dahil sa wedding. Pag pera talaga ang usapan, mga babayan, sa mga taong katulad ni Chavit Singson, pag pera ang usapan, walang kaibig-kaibigan dyan. Pera yan eh. Oo, walang kaibig-kaibigan dyan. Ngayon, may nagkaso. Hablahan na, guys. Alam nyo, maganda yung development na pinaltan si Martires. Nung natanggal si Martires at yung pumalit na ombudsman, kaalyado ng administrasyon, ang ganda nung development, guys. Kasi, parang ngayon, mas may confidence ang tao na maghabla sa mga tiwaling politiko. Napansin nyo yun? Sinampahan niya yung araw, ika-20 na Oktubre, si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ng ilang mga reklamo kaugnay sa issue ng korupsyon ukol sa lugar nitong Minsay, Pinamunuan. Personal na inihain ng abogadong si Attorney Estelita Di Cordero, leader ng grupong Warriors T. Narvacan, ang reklamong plunder sa Office of the Ombudsman laban sa dating alkalde kasama pati Vice Mayor nitong si Pablito Sanidad Sr. at iba pa. Batay sa kanilang reklamo, aligasyon nila na nagkaroon naman ng sabwatan sa bentahan o pagbili ng munisipalidad ng Narvacan sa isang lote sa kanilang lugar. Naniniwalang grupo ng mga sinampang reklamo ay nagkaroon ng kuntsabahan sa pagbili ng nasa 99,000 square meters na lupain sa halagang higit 140 million pesos na kung ikukumpara sa zonal value ay nasa 49 million pesos lamang raw. Busa nito, nanindigan silang ito ay paglabag sa Republic Act No. 7080 ng Plunder Law dahil nabili ng overprice at kulang-kulang 100 million pesos ill-gotten wealth naman kung maituturing. Bukod pa rito, kasabay din inihain ng complainant na si Attorney Estelita Di Cordero ang reklamong paglabag naman sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o ang Republic Act No. 3019 laban pa rin kay former Narvacan Mayor Chavit Singson. Aligasyon nila sa graft complaint ay illegal na pag-okupa at pagsasapribado sa isang bahagi ng baybayin sa Sulvec, Narvacan, Ilocos Sur na kaloonan ay nakilala bilang Santorini. Ito naman nila iginit na wala umanong permit ang pagpapagawa sa naturang resort at bigong makakuha pa ng environmental clearance. Kung kaya't hiling sa inihahing reklamo ang pagpapawalang bisa sa naganap na iligal na bentahan pati ang demolisyon sa naturang istruktura. Sakit no. Alagip din sa kahilingan nakapalob sa reklamong inihain maging ang pagsasagawa ng lifestyle check para sa dating opisyal ng Narvacan. Habang nagbigay paliwanag naman ng naturo abogado kung bakit ayun lamang ito ay naghain ng reklamo laban kay Chavit Singson. Magtatangka ka bang mag-profile ng panahon ni Duterte? Yun, no? Na kaibigan niya, kasabwat niya, si Duterte, nung panahon ni Gloria. Nag-file po ako ng mga kaso pero wala pa yung mga yan. Ibang kaso. Ngayon, itong sinasabi kong kaso ngayon,
itong pagbili niya ng lupa na ang taas ng presyo, yung pagsira niya ng aming baybayin, 2019 lang po yan nangyari. Bago natin balangkasin yan, tingnan muna natin yung mga reaction, mga kababayan. Ito yung reaction ni Pulong. Si Pulong yung unang-una nagtanggol sa kanya, guys. Oo. Sabi ni Pulong, "This is getting ridiculous." Nakakaloko na raw to, guys. Has freedom of speech already disappeared in this country? Now anyone who dares to speak against the administration gets charged? So this is what they call the new normal in government? The problem now is that those who tell the truth, quote unquote, are the ones being targeted. There is no longer democracy. It's beginning to look like a syndicate controlling the people's rights. Yan. Yan sinabi ni Pulong. Ikaw nga, nang Google Pick ka ng bugaw eh. Yung kapatid naman, nananapak ng sheriff ng korte. Alam nyo, ang hirap paniwalaan ng mga ganitong statement pag nanggagaling sa Duterte. Alam nyo kung bakit? Kasi nung panahon ni Rodrigo Duterte, unang-una, ginawa ng pekeng kaso at siniraan ang isang sitting senator, si Laila de Lima. Pangalawa, yung mga tao na umuusig kay Pulong Duterte noon sa Office of the Ombudsman nung sumabog ang pangalan niya sa 6 billion peso magnetic lifter drug scam. Ano nangyari sa mga umusig? Yung Deputy Ombudsman nung mga panahon na yon, pinatanggal ng Malacanang. Yung nag-iimbestiga, siya yung kinasuhan. Siya ngayon na nakakulong. Oo. Yun ang galawang sindikato, mga kababayan. Kapag Duterte ang nagsalita, mga kababayan, ibig sabihin, sila kasi ang gumagawa noon. Kapag ang Duterte nagsalita tungkol sa democracy, freedom of speech, etc., etc., consider it BS. Oo, kalokohan lang yun. Magandang oras po sa inyo lahat. Ito po ang masasabi ko sa pinal down ng plunder. Another diversionary tactic, another paninira. Walang katotohanan po yan. Okay. Ang sabi sa complaint nila, nagbenta raw ako ng lupa ng gobyerno at kumita raw ako ng 100 million. Ang lupa na sinasabi po, 10 hectares. Ang presyo po yun, noon at that time was 800 million, 8,000 per square meters, 10 hektarya. Okay. Binenta ko lang sa munisipyo ng 120. So, nalugi po ako ng 680 million. Hindi ako bitat. Sino po makakagawa niyan? Ako lang na sincero tumutulong sa ating bansa. Tumulong ako sa aming munisipyo. Tara, buhat bangko tayo, guys. Hindi ka ba nabibigatan sa bangko mo, Chabit? Ang bigat ng bangko mo, ha? Ako lang tumutulong, may concern sa mamamayan. Tigas na mukha to ni Chabit.